Welcome back sa aking YouTube channel, April in Canada! Ayun, so today pupunta tayo sa Telecom Road. Bibisitahin natin yung ating mga friends from Dubai na I think more than 6 months na sila dito. So, kasama natin sila dati sa church sa Dubai. And bagong lipat sila ng bahay. So, today, di-discuss natin ano yung mga challenges na kinaharap nila, no? Kung ano yung mga challenges na kinakaharap pag naghahanap ng bahay, and ano yung mga do's and don'ts. So, based on their experience, no, i-share nila sa atin. And of course, mag-house tour din tayo. And syempre, last but not the least, ang pinaka-importante, makikikain tayo. So, syempre, birthday ni Cecil. So, yeah. Ayun, at syempre, aside doon, syempre maraming importante tayong tatalakayin. Also, tatanong din natin yung mga tips and tricks nila kung paano sila naghanap ng work as a newcomer ang dami here natin i-discuss. Kahit yung mga double job, part-times, ano yung mga trending ngayon na mga topics i-discuss natin. Oo, yung sabi nila, scam daw ang Canada. Okay, di-discuss natin sila sa perspective nila. Bagong dating sila, pero at least may mga ilang months na sila dito? I think mga ano na sila, 7 months or 7 months. Diba? So, galing sila ng Dubai, now na nasa Canada na sila, no? From the Philippines, now Dubai, then now sa Canada sila. And of course, i-discuss nila ano yung mga challenges din ng isang working student, which is si Cecil ay isang working student, and yung husband niya, si Rem, ay isang open work permit holder na nag-work na ngayon, no? So, do double jobs. Yeah, so, paano ba i-balance yung double job? So, yeah. So, without further ado, parating ng ating maywagang sasakyan, Uber. So, dahil buntis si April, mag-Uber muna tayo. Hey. Skip the bus. Alright. See you later. Bye. Hello? Ay, talaga naman si Cecil. Wow, ang ganda naman. Ang ganda naman dito. Ganda naman. Nasa po kayo. Nasa sila. May bedroom. Tapos meron kaya kasama? May kakati kami. Oh, nice. Pero kanina nakapaganda. Kami kumbaga kami ang board. Sila ang landlord. Pero may landlord pa sila. Okay. Ganda. Kakalipat lang namin. Kailan kayo lumipat dito? 30. Our kitchen. Pero sa room na to, maraming cabinets. For example, may storage cabinet dyan. Bukas mo lang yan. Dito, storage. Nice. Parang fan. Ay, malaki siya, ha? Pwedeng, yung mga hindi mo ginagamit, lagay mo dahil. As usual, mga ayuda. Oy, di-discuss natin yung ayuda mamaya. Ang dami. Hindi kayo naghihirap dito. Ito yung sa amin, sa baba. Ito yung dinador. Ay, galing. May sarili kayong compartment. Wow. Ano yung mga typical na nasa inyo ngayon? Mga binibili nyo? Ito, ayuda to mga to. Ano yung mga typical na ayuda? Pakita natin. Galing yan sa University of Victoria, no? Weekly yan, di ba? Weekly yan, guys. So, yan weekly yan. Food pack, pork and beans, mushroom. Yan. So, gata, yan, galing sa University of Victoria. Quick question. Ano yung mga usually aside from that na nakukuha nyo sa weekly na ayuda from UV? Like fresh fish or chicken, hotdogs? Gulay, oatmeal, oats, may rice din, no? May fruits, may milk. Eggs. Eggs, yes, no? Eggs, maize.
Bread, Sugar, from sugar. Tapos may Wow. bread din. Doon pa lang buhay na, no? Dilata. Doon pa lang buhay na. And aside from that, di ba kasi dalawa yun eh. Di ba sa UVic pa lang, dalawa na yan eh. May community pantry. May community pantry. And aside from that, yung may mga, anong tawag doon sa mga Christian, ano? Mini market. So may mga mini market pa. For example, sa coastline, may every Thursday, may mga mini market. Nabigyan din kami ng malaking turkey. Tapos meron din dito yung may mga farms na magpipick ka ng Libre yun. Magpick ng mga tomatoes. Wow. So may libreng tomatoes ka na kasi tinulungan mo sila. Iba-ibang vegetables, di ba? Iba-ibang Hindi lang tomatoes. Ay, ang ganda. Ah. So, ano pa lang, buhay na buhay ka na sa food, di ba? Hindi ka naman magpipil. Hindi ka Hindi ka magugutom dito. Sige. Yung room ni Lori, tsaka Okay. tapos ito yung And, ang tawag dito is in-house laundry. ay, wow. May mga workers na nasa baba ang laundry. May card. May naman may card. At least meron kayo dito. Ito, hindi na kami. At saka may ano na, no? May heater na, hindi, dryer, sorry. May dryer na. May dryer. Hindi na nila kailangan mag-ano. Kasi sa Pilipinas, hindi naman sana very rare yung may dryer kasi uso nagsasampay. Kasi baka magtanong sila, saan namin sasampay yung mga damit? May dryer na. Pag lumabas na ang damit mo sa dryer, tuyo na. Oh, nice. Tutupigin mo na lang, paplansya mo. So, Okay. mapapansin yung mga apartments, bihira yung may mga nakasampay. Nice. Tuyo na yung damit. Okay. Although meron din kaming maliit na sasayan. Kung gusto nila. May mga ano na. Kailangan pa Valencia. So guys, again, Cute ng house Ayan. niyo. ang ganda, in fairness. Ayan. Ayan. So, isa lang ang washroom Wait lang Ay, po. sila. Sige, okay lang. Tabo. Yan yung mga bahay sa... Oo, yan. Dala namin, yung tabo at saka, yung tabo dala namin galing Oy, Dubai kasi walang tabo. walang taba di. Oh, yun, isa yun sa mga advice. Hindi kami tabo. Hindi namin dalawang Si tabo. April nagsabi sa amin nun. Ay, ang ganda naman ng ano. Ang laki. Ay, ang laki. Ito yung carpet na Binili binili namin Binili. sa Home Depot kanina. Uy, feeling ko ang lamig dito sa winter. Mukhang ang cozy. Yan na. Yan. Kasi nasa second floor ko. Hindi pa kami nag-ayos niyan. So, maingay yung nahiya kami sa baba. So, bili kami ng Tama. Thank you kay Jimmy, naka-discount. Naka-discount ka. Jimmy, pwede ba sabihin? Sige lang. Gante na lang. Yung $30+ na bili namin ng $20. So, feeling ko malamig dito sa winter. Oo nga eh. Tingnan natin yung bili kami bintana. ng- Pwede nga pala ka. Yan ang aming neighborhood. Wow. Ang tahimik, no? Walang halos tao. Sa inyo din yun. Tayo mga Pilipino, siyempre, inisip natin, ano ba pwede natin dalhin? Dalhin natin lahat. Yan, dami namin dalang languages, 5 languages, medyo nahirapan nila. May 6 pala. Apat na malalaki. Oo, so, may mga non-essentials kami nadala, saka may mga essentials. So, dapat, pwede na kayo magdala yung good for 2-3 weeks lang. Kasi, eventually, mamimili rin naman kayo, di ba? Pag nagkapera. So given a chance, kung mababalik nyo yung time, tingin nyo ba dadalhin nyo lahat yung dinala nyo ngayon dito? Meron kami mga hindi nadala, na dapat sana dinala namin. At saka may mga dinala kayo na hindi Oo, sana. So, for example, si kailangan ko Cecil, pala ng sapato. kailangan niya ng... Akala ko is snow dito, kaya ang dinala ko. Oo, ayun pala. So, dami namin dalang makapal kasi Canada, ang lamig na place. Eh, sa Victoria, Sorry. it's like, it's a combination of malamig and may parang all seasons kasi ma-experience mo in one day, no? May biglang araw, biglang lalamig. So, okay naman na may malamig ka, pero wag mo naman sobrang dami kasi for example, may Value Village dito. Sobrang mura ba nung sinasabi nyo? Ano ba yung Value Village muna para sa mga hindi nakakaalam? Value Village is like a department store or thrift store where people donate their stuff. Pero may mga new items din. So, kasi I happen to work at Value Village, part-time job ko siya. So, alam ko na yung items doon may mga donated, tsaka meron mga new items. So, doon makakakita ka ng mga branded items na for $11, $12. So, mura na yon kasi syempre, pag binili mo sa totoong boutique, that would be $100 more.
So, kaya kami, yung mga Tama. ginagamit ko sa office, doon ko na binili. Gamit na gamit din dito yung FB Marketplace. Maraming nagbibigay ng libreng mesa, Change status na agad na yung location para makita niyo yung market. pagdating nyo dito, Ang galing ng tip na yan, ha? palitan nyo lang yung status nyo sa Facebook na nasa Canada na kayo para lalabas sa marketplace. All things Canada. So, maraming freebies. Siyempre, ang the biggest challenge namin dito was yung ma-approve ka ng property management. So, mag-a-apply ka sa property management. Magsasabit ka ng application, may attachment ka ng documents, proof of income, basically your payslip, your letter of employment, at saka, tapos merong system dito, they will check your credit score. Are you a good payer? Ginagamit yung credit card mo, nagbabayad ka ba agad? So, may credit score ka. Ngayon, since wala pa kaming 6 months, na-deny kami sa application. So, I guess that's just my guess, kasi na-deny kami. Twice kami nag-apply. Pero may credit card. May credit card na kami, pero siguro dahil hindi pa enough proof yon to say that you're a good payer. I guess, sure. It's a blessing na may friends kami dito. No? Without a friend, talagang magiging trial and error na yung ibang Filipinos, what they do, nag-Airbnb muna sila for a month or 2 weeks. So, syempre, not a month, a week or 2 weeks. Kung may mas marami silang pera, siguro 1 month sila nag-Airbnb. But that's expensive. How much? Para ka naka-hotel nun, di ba? How much a day? So yung iba ganun ang ginagawa. Tapos, pag nandito na sila, saka sila naghahanap. Mas kampante yung loob nila. Nakikita nila physically yung titira nila. As opposed to, naghahanap ka na nasa ibang bansa ka. Which we did, no? Nag-post kami sa mga websites. You can also do that. Mag-post ka sa mga, pa-accept ka, mag-join ka sa mga group chats. Wow, maganda advice yan. Group chats sa Facebook. Ganun yung, dito sa University sa Victoria, meron yung tawag na Tropang UVic website. Oy, nice. Mga nag-aaral sa University of Victoria. So, UVic, Tropang UVic. So, nag-member kami doon, nag-post kami doon. So, may mga nagre-reply, ito, available ng room namin, ganito yung price. Sabihin mo rin, ito yung budget mo, we can afford this much. Malalaman mo ngayon yung going rate. Saka mabilis tumaas ang rate ng as much as we want to promote Victoria, you have to be ready with rentals. Kasi talaga nag-explode ang rental value ng rental apartments. Pero of course, there are ways. Kaya nga nang ginagawa namin, we are sharing the apartment instead of kami mismo nag-rental. So you can share the apartment. Talaga dapat matuto ka rin mag-play sa simula. But we're just siguro blessed to have friends and we really pray na maging maayos yung place namin. Kaya considerations mo sa paghahanap ng bahay. Una, dapat malapit sa workplace, or probably malapit sa downtown, malapit sa accessible sa groceries. In our place, dapat accessible din sa church, tapos accessible sa school, because may wife is an international student at the University of Victoria, so dapat pag malapit sa bus stop, makakapunta siya so, you have to be involved, you have to expand your network. Kung dati, ikaw yung tipong you can live on your own by your own, para kang your hermit. Pero dapat yung mentality mo, no man is an island, you cannot live by yourself. You have to expand your net, build networks, and be part of a community. So kami halimbawa, even if April and Jimmy, sila pagdating na dito, meron agad sila church community. So kami rin, we were welcomed by the church. Different churches, hindi lang isa, no? So maging kayo, accepting sa ganung situations. Because marami namang Filipinos na welcoming. They will introduce. Kasi yung iba nagbibigay. Pagdating, may groceries pa na binibigay. And they will advise you where to apply work. Anong mga IDs na dapat na i-apply mo pagdating mo dito. So the first week namin, lahat ng IDs meron na kami. May provincial ID na kami, may medical ID. Nice. So mga kailangan mo sa work. Open na ng bank account. So you have to consider all of these things. Because without a bank account, hindi ka na dapat, paano papasok yung salary mo? Eventually, nakahanap ka ng work. So dapat Yes, so yung mga pupunta ng Victoria at merong na silang nakita or nakausap na prospect na landlord, pwede nyo kaming i-reach out through commenting sa ating comment section o kaya mag-message kayo sa aming Facebook account, April in Canada. Siyempre, hindi naman mawawala sa atin yung pansit.
Pancit in Canada. Birthday. Happy birthday ni Cecil. Thank you. Alright. Pero siyempre, merong bagel. Yes, Sean. Magandang araw sa buong April in Canada's Fun. Yan. Ako nga po pala si Cecil Peñaranda at ako'y taga Tanay Rizal. Siyempre, may pangarap tayo sa buhay. Magkaroon tayo ng magandang buhay, magkabahay, magkaroon ng negosyo. Typical na gusto talaga natin makatulong sa ating mga pamilya, di ba? And syempre, nasa Philippines ako, nagtatrabaho ako sa LBC. And then, na-encourage ako na meron palang tinatawag na OFW. So, yung mag-a-apply ka sa mga agency. Then, yun nga, nag-try ako mag-apply. Nakuha ko as a sales lady. And then, ayun, 2005 ako, nakapag-Dubai ako. And 17 years po ako nasa Dubai. Wow, And in 17 years, ayan po, glory to God, nakaipon po ako ng pampabahay. And glory to God, ay 2 bahay ang binigay sa amin ng Panginoon. Yun. And syempre, hindi tayo maluho sa buhay bilang OFW. Kailangan talaga na kung may pangarap ka sa buhay, huwag kang maluho sa buhay. Ako, madrama yung buhay ko. Maalala mo kaya bata ko napunta sa Dubai. Na-addict kasi ako sa casino when I was in the Philippines. So, 5 years ako nagka-casino. So, sabihin, it was the lowest moment of my life nung nagka-casino ako. Kasi syempre, kung nasa casino ka, hindi ka naman nananalo, hindi ka natatalo. More often than not, natatalo ka. So, sabi ng brother ko, Kuya, para hindi bago masira ang buhay mo, mag-abroad ka na lang. Kasi nasa Dubai yung brother. I decided to go to Dubai. Before that, I was working for a government office. And mataas ang position ko. I'm almost promoted. Kumbaga, naka-inline ako, next inline to promotion. Pero I lost the promotion because nag-suffer ang performance ko and yun nga, most of my time nasa casino ako ang ipon, ng savings, everything, no? So, ganun. So, what happened, because I was already, kumbaga sa Tagalog, ang tawag natin ng gumon o dulong na ako sa masamang bisyo sa sugal, I decided to change my life and I went abroad. Kumbaga, you have to live Sodom and Gomorrah, so to speak, di ba? Sabi natin sa Bible, kailangan takasan mo ang Sodom at Gomorrah at huwag ka nang lumingon pa. So yun ang nangyari sa akin. I went to Dubai. I had to leave my job. So 5 months din ako walang work sa Dubai and I was already crying to the Lord, Lord, ito ba ang plano mo sa buhay ko? Ay, iniwan ko na yung masamang bisyo pero wala akong work. Pero God's blessing, God's power still there. So after 5 months, looking for a job in Dubai, nagkaroon din ako ng work. So it was a blessing. But the greatest blessing na nasa Dubai ako is I met a church family. I was part of a church family where my faith grew. In that church, I also became a pastor, a missions pastor. No? So for 5 years, I stayed in Dubai. Doon ko na rin nakilala yung asawa ko. And may purpose pala si Lord. May purpose pala ni Lord. Mamimit ko ang asawa ko doon. Tapos, we will decide to get married. And of course, dadalhin pala kami ni Lord dito. By prayer and faith, no? You will also succeed here, no? Kailangan mo lang magsikap ka talaga. At saka yung huwag kang mataasang masyadong expectations mo for yourself. So, of course, you will always start from scratch and you have to start from the very bottom going up, no? So when we were in Dubai, we love our stay in Dubai. I'm sure you also love your stay there. We have friends, we have church family, maganda naman ang trabaho. Malaki sahod. Malaki sahod. O nga, yung testimony ng wife ko, she was able to build a house for his brother and for his father, no? So it's a blessing. Tapos, murang bilihin, walang tax. By $10, meron ka ng 10 dirhams, meron ka ng food, no? May Food. Mabubuhay ka na. Food for 2 days. Tapos, maraming cheap finds. May mga discounts, may mga may mga Dubai Shopping Festival.
Tapos may Ramadan sale. I like it. And marami kang mga discounts, no? And it's a Nawala good place dito. to live. And siguro ang iyan ko lang, ang advantage din ng Dubai, sa Dubai, mas malapit siya sa Philippines. So, mas mura yung Mas mura din ang pamasahe. Okay din naman po, if you're working for a good company, may 30 days leave ka din, 1 month. 1 month, makakapagbakasyon ka din, di ba? Libre pa yung mga airline. Mas magandang medical, medical Lahat services. maganda sa Dubai. Really, wala kaming complaints. Yeah. The only thing is, when you think about the future, you cannot stay in Dubai forever. Because you're a Filipino, OFW. you're a citizen, you have at a certain age, maybe when you're 60, when you cannot work anymore, where will ano sa na? But you have to make a decision when it's still, kung kaya mo pang mag-decide Okay ba for mga? yourself, and where would you like to go 10 years down the road? Uuwi ka ba ng Pilipinas? Or go to another country? And when you go to another country, what country? So, marami kami naging options. Tsaka hindi ka makahanap ng trabaho doon. So, syempre, it should be an English-speaking country kasi kung pumunta ka naman sa ibang bansa na hindi mo alam ang lingwahe, mahirap naman. Or paaralin mo yung language. So, it's either New Zealand, Australia, Competitive pa. UK, Canada, or US. So, eventually, we decided it would be that. Ang biggest consideration, can we afford it? No? So, hindi kami nag-agency, DIY lang. It's because, inisip namin, matit yung gagastusin namin sa agency, pampamasahe na namin yun going here, di ba? So, malaking bagay. So, it's good na may advisor kami. Otherwise, baka napanghinaan din kami, na-demotivate kami, di ba? Kasi, marami rin namang sasabi na maganda na ang buhay sa Dubai, so why go to Canada? But we saw the persistence na April, saka si Jean, so, and then napagsasabay nila ang work and study. So it was easy. It was easy for them. So inisip namin it will be easy for us. sa mga ano pa po, hindi pa nakakalam, yung DIY, do it yourself. So instead na mag-agency kayo, of course, maraming agency naman po dyan na talaga makakatulong. Pero kadalasan, kahit sila, kami rin, sila, nagawa naman po namin. Step-by-step guide naman po yan. Maraming mga YouTube videos, kahit sa mga ibang mga nag-vlog, na ipapakita sa inyo paano yung step-by-step guide, di ba? So, it took you like how many weeks or months? Paano nyo ginawa? Madali ba o hindi? February. 4 months. Ang madali na Nakaka-pressure. hindi naman nakaka-pressure. Madali na parang kasi Sumuko ka na nga eh. hindi kasi Tight yung schedule. tight lang yung schedule. Dapat tama. Yung schedule mo, dapat susundan mo. This month, magsasubmit ako ng ganitong documents. This month, magsasubmit ako ng these documents. Para nasusundan mo yung trajectory ng pagpunta mo dito. So, of course, unahin mo yung paghahanap ng school. Okay. Well, we started to choose which province in Canada. So, do we want to live in a cold place or in a place na may araw na hindi masyadong malamig? So kasi I have relatives in Toronto. So, kinonsider ko din yun. Gusto ko ba magstay sa Toronto with my relatives or do I want to experience the weather here in Victoria? So, number 1. Number 2, which school ba mag-aaral ang asawa ko? Sino ang mag-aaral? Sino ang mag-aaral? Ako ba? Nako, na-pressure kami dyan. Nagpalit-palit din kami. Gumastos kami doon. Si Grabe. Ceci na mag-aaral. Which is mas okay kasi siyempre ako dapat na mag-work. Tapos, medyo Natakot ako. din siya. So, ako na mag-aaral. Mahal ang tuition fee ng course na gusto ko. At ang tagal ng response. Nagpapalit na nga po kami ng medical So, Nagpalit na. nilipat na naman namin kay Cecil. So, eventually, we decided na si Cecil ang student. At Base sa aming Sige, mga criteria. So far, are you liking it here in Canada? Yeah, we love Canada, specifically Victoria, because of the people that we are. We gained a family here. We have a community. The weather, the way of life. We can see ourselves becoming a senior citizen in Canada. Isa sa mga. Of course, we miss our family in the Philippines. We miss our friends in Dubai. But at the end of the day, it's your husband and wife. Right? Where would you like to spend your life together? To raise your children. Diba? So, yun yung naging deciding factor. Sige, dito tayo. Ay, nako, napakasarap po palang mag-aral. Alam niyo, sa una po takot na takot ako kasi nga,
para bang hindi ko kayang mag-aral. Pero since na may mga kaibigan naman tayo, si April, yun, nag-guide, nakatulong din yung mga e-books na shinare din niya. So, alam niyo po ba na sa una lang siya mahirap, pero kung meron kang mga friends na magtutulungan kayo, magiging easy lang na. And ano pa Paano mo nababalance yung Yung work? nababalance and work, ay nako, sa ngayon, dahil nga ang student ay binigyan ng 20 hours working permit within the week, so mas nagiging balance ang pag-aaral mo at saka ang trabaho mo. Advantage yun kumpara sa mga full-time. Kaso nga lang, ang disadvantage naman ng mga katulad namin na 20 hours lang, so konti lang yung income. Pero dahil nga may open work permit, yan, ang asawa talaga. Alam nyo mga kapatid, kung walang open work permit, medyo challenging financially. Kung hindi mo naman po hindi mo kakayanin yung katulad ko na estudyante lang tapos 20 hours lang per week, hindi kaya ng tuition fee. Hindi mo mababayaran yung tuition So, importante may ipon. May ipon at the same time, may open work. If you have the money to pay for your entire tuition, walang problema. Yes. Of course, Oo. nandun na, bayad na agad. So, you're just going to work for your rent and your food, di ba? Pero if you want to earn extra income, syempre, yun ang goal nyo, dapat maganda, may partner ka. So, it's either a common law partner or your husband or your wife, no? Para yung isa nag-aaral, yung isa nag-work. Mag-encourage lang ako, Kabi. Yun po sa mga nakikinig dyan, wag po kayong matakot mag-aral. To be honest, 14 subjects lang po na divided into 2 years pa yun. Tapos 3 terms 3 terms per year. 14 So, subjects lang pala. 14 subjects po 14 subjects. 14 lang 9 sa plus amin. Sorry, 14 tama. Oo. 14 subjects. 14 subjects lang po at yun po ay pwede mo po siyang hindi po siya 8 ganyan. Yeah. Pwede lang po 2, kaya mo ng 2, 3 kaya mo ng 3, subjects. kaya mo ng 4, may online at saka May merong face-to-face. physical. May face-to-face na tinatawag. So, what we do then, I help her with, so maganda rin kapag Yes! I help my wife with her papers, no, halimbawa, may online subject siya. So, yung online subject niya na, Kapag hindi ko kaya, Ayan, nagpapatulong ako sa nagpapatulong ka sa kanya. akin. And very helpful naman si husband sa tulong na binibigay Ako, babe, niya. ba't di mo ako tinutulungan? Kaya mo na daw. Pero yun nga mga kapatid, wag po kayong matakot mag-aral. Wag niyo po matakot subukan. Dahil sa simula lang po matatakot, pero malalagpasan niyo din po, ma-overcome niyo din. Amen. Amen. I remember nung mag-a-apply pa lang kayo, no? Natatakot si Cecil kasi sabi niya, Mag-aaral na naman. Oo, baka hindi ko kaya kasi parang University Ayoko. of Canada yan. Pero Ayoko diba, na. kaya pala. Oo, diba? kaya. So, kaya. 3 months lang kasi sa isang subject, so wala po talaga. Attend ka lang. Ito yung pinaka the best doon sasabihin sa'yo, attend ka lang. At saka napaka-approachable ng mga professor. Hindi sila yung parang super strict. Kaya, At saka siguro, pwede nating i-share dyan. Usually, group yan. yes, may support group naman. may support group, So, yung mga classmates mo, gagawa kayo ng group chat, yung mga, gagawa sila ng group chats. ano bang tawag din, mga intake. So, halimbawa, yung subject niya, yung isang subject niya, may group chat sila ng classmates niya. So, maganda yan. Ay, ang ganda. Tama ka dyan. Puro kabayan pa mga kaklase ko. Yes. The best. 90% ng classmates niya sa UP, Ano pa? Filipino. So, parang tutulungan sila, uy, meron tayong due date ng ganitong assignment. So, ikaw, hindi mo mamimiss kasi Oo. everyone is reminded. Oo. Again, I think, ako, pinaka-importante sa akin, no? Yung PR pathway darating sa iyo, as long as nasa Canada ka, nadarating naman sa'yo. Pero ang kinaganda niyo, pag sineryoso mo pa yung pag-aaral mo, which is kaya mo naman pagsabay din, di ba? Kunwari si Cecil, pag-graduate niya, University of Victoria, British Columbia, Canada. Ang ganda na ng resume mo. Well, in the future, whether you decided to stay here or just come back in Dubai or Manila, ang ganda kasi yung experience mo, yung knowledge na nag-gain mo, ang ganda ng mapapasukan ng mga jobs, di ba? Tama, I agree. Walang tao. Ay, Walang talo. gusto niyo bang malaman yung una kong trabaho dito? Sige. Ayan, sige. Yung unang trabaho, dahil nga sa 20 hours lang po, pwede kong
ma-acquire sa buong isang linggo. So, nag-try po akong mag-apply. In 3 days po mga kapatid, dahil in demand or marami po talaga nag-open ng job dito sa Victoria. In 3 days po, natanggap ako sa bakery. Yan. Sa Cubs Bread. Hi po sa mga taga Cubs Bread dyan. Wow. Ayun. At the same time, may libreng tinapay kapag closing ka. Yun ang nabe-benefits ko dito kasi yung mga bread na i-dinodonate po nila yun after na end of the shift po. At the same time, pangalawa na after nun, natanggap din ako sa Value Village. Kasama ko si Mr. And then after that, nasa UPS na po ako. Wow, Okay, ganda. yun. So, slowly. At saka gusto ko lang isingit, no? Yung 20 hours na yan, outside yan ng school. So ngayon, yun yung 20 hours a week yun para sa mga students. Oo. Ngayon, Pag kung student inside. ka, at kaya mo talagang pagsabayin lahat. Kung gusto mo yung more than 20 hours, hahanap ka ng work Inside. university, your university. Hindi Not counted sa 20 hours. Hindi counted yung sa 20 hours. So, pwede kang mag-work ng mag-work. So, di ba? And siguro may mga misconception yung iba na, paano mo magagawa? Grabe, wala ka ng buhay, pinapatay yung sarili mo. Yung mga dyan, double jobs, triple jobs. Siguro yung kailangan lang natin linawin dito, unlike yan sa Philippines or Dubai, which is 8 hours a day ka doon, di ba? And then after nun, parang wala na. Dito, pag sinabi mo double job, meaning yung isa mo part-time, either 4 hours lang yon or 5 like hours. 3 times a week or 2 times a week, 4 hours a day lang yun, di ba, minimum. So ganun yung pag sinasabing double job or pag triple job naman, minsan yung ikatlong job mo, once a week lang siya, di ba, once a week. Kaya hindi siya yung parang sa isang buong araw, tatlo ka agad. Pwedeng Diba? weekend So, lang. Ganun. Which is also a positive. Kasi you can only do that in this country. Hindi naman lahat ng country pwede ng 2 jobs. Sa Dubai, or 3 hindi nga jobs. pala pwede yun. No? Sa Dubai, you can only have 1 job Limited. at a time. Dito, you can manage your time kasi you are Multiple paid company. per hour. At tama yun, no? Tsaka siguro yung mga pag part-time, pag sinabi mong double job, part-time mo, usually katulad nun, yung, kahit kunwari, pagod ka na sa first job mo, pwede kang kumuha, like, counter sa Pizza Hut, yung cashier ka lang, di ba? Simpleng Yung cashier hindi or... masyadong mabigat. Meron kami friends dito na nagbabantay lang sila ng bike, pero ang laki ng sweldo. Parang 4 hours lang ang part-time nila. 20 per Babantayan lang nila yung mga bike sa parking. So, yun, kumikita ka na, di ba? So, ang dami. You can do 2 or 3 part-times at a time or isang full-time plus 1 part-time. Parang ako, isang full-time. Ako naman, is open work permit. So, my wife is student permit. Ako naman open work permit. Okay. Ano ibig sabihin ng open work permit? It means you can work any job. Kasi as opposed to closed permit, ibig sabihin, dumating ka dito, employed ka for that particular company for a certain period of time. Hindi ka pwede lumabas sa company na yun. Ako naman, open work permit, I can find any job I want. So, yun yung magandang tandem ng student saka open work permit. Pero may restriction ba sa number of working hours pag open Wala. work? Ang kagandahan sa open work permit, it's unlimited. So, dahil nga nag-aaral na yung asawa ko, ako naman, magpo-focus na ako sa work. So, that's why I have 2 jobs. Yung day job ko, yung full-time is 9 to 6, tapos, 9 to 5, tapos meron akong 6 to 11 na part-time. So, pwedeng 3 days a week. Yung part-time ko, minsan 3 days a week, minsan 5 days a week. So yeah, I still have time with family. So, pagdating ko sa bahay, nakaluto na, kakain na lang ako. Mamasahin na lang. Mamasahin na lang. Hindi ako nagsasawa. Kasi masakit na. Kasi masakit na yung back ko. Siyempre, pag sumuko ka, talo ka na agad. You have to try until you get, and eventually you will get there. Diba nga, sabihan nga yan try and try until you succeed. Diba? So, yun, pagtsaga ka lang. I'm sure na na-testify mo na rin, di ba, ikaw din mismo, nagsimula ka rin sa paint job, sa such time na nag-supervise sa Home Depot. So, ako, for example, I used to work for the government in the Philippines. Talagang dito, nagsasampay ako ng mga damit sa department store, naghahang, nagdidinis ng ukay-ukay, di ba? But that's okay, that's life. That's, you have to accept the reality that you have to earn for your family. But eventually, ito yung kinaganda sa Canada, eventually, hindi nag-jump, but you're climbing the ladder. Who knows, di ba? Maganda ito, babalikan natin dito na to. Timer ka, malam namin, maybe a year from now. Balikan natin yung interview nila, di ba? Nasaan na siya ngayon? Nasaan na siya ngayon? Nasaan na pamilya?
i-share namin yung journey namin, di ba? So, para yung mga hindi pa talaga, yung mga undecided pa na pumunta ng Canada, maybe ang plan nyo maybe after 3 or 5 years pa. So, maganda po, no, na subaybayan nyo kami yung journey namin, journey nila Cecil and Soren, na kung nasaan na sila. So, we're hoping and praying na talagang hindi tayo pababayaan ni Lord, na i-elevate na tayo. So, yun, maganda yan. Oh, wait lang. Merong verse na binigay si Lord before kami na napunta ng Canada. Ito, Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Anong ibig sabihin niyan kung pwede niyo pa-explain sa kanila? In other words, it's always in God's perfect time. Sabi nga ng Panginoon, di ba, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. Ibang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan ng tao. So may pagsikap pa ng pagsikap tayo, pero kung ibang plano ng Diyos para sa buhay. Yung gugustuhan ng Panginoon, yung siya rin ang masusunod. Kaya nga dapat always look up to the Lord, let God be the center of your life. Kasi siya mag-direct ng buhay. Kaya kami, we were just really a leap of faith. Alam namin maraming discouragements going here, but you know, we just trust the Lord in the process of the Lord. Trust Him and He will direct your path. At lagi magpasalamat sa Diyos. Huwag maging reclamites. Oo, tama. Kasi syempre, pag reklamo ka ng reklamo, magiging part ng mindset, ng lifestyle mo yan, magiging, to use a Gen Z term, bitter ka. Gusto mo ba magkaroon ka ng bitter mindset, no? Or bitter heart rather than a positive heart, no? So, or positive mindset. No? So, yun lang ang secret dyan. Just always be positive, trust the Lord, trust His process. And for all those na nagplanong pumunta dito, baka pwede natin pumunta ng gilid sa mabilis na prayer. Yes, of course. I just want to share one of my favorite verses in the Bible. All things work together for you, for those who love God, for those who are called according to His purpose. Sabi doon, all things, no? Hindi few things, hindi some things, but all things work together for good, for those who love God. So just love God and trust Him. So I just want to pray for you right now listening to this vlog, and just be in the atmosphere of prayer. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Heavenly Father, oh God, we just want to pray to you and worship you in spirit and in truth. We glorify your most holy name. Panginoon, Lord God, we pray and we declare and decree blessings upon blessings, favor upon favor, from grace to grace, oh God, from faith to faith, and from glory to glory. Upon all of those, Lord God, who are desiring to live a new life, a better life in Canada or anywhere else in the world, I pray, Lord God, that you are going to grant them, oh God, the desires of their heart, oh God. We rebuke the works of the enemy upon their life in the name of Jesus Christ of Nazareth. Let their application be smooth, oh God. Amen. If they're wanting to be an international student, oh God, magkaroon po agad sila, Lord God, ng letter of acceptance. Amen. If they are wanting, oh God, to have an open work permit, bless them with that permit, oh God. Bless them as well, oh God, sa mga work na ipagkakaloob mo sa kanila, even their permits, even their financial provisions, ipagkakaloob mo ito, siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon. Protect them wherever they are, and most of all, oh God, give them the peace of God that transcends human understanding. Thank you, Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ and the guidance of the Holy Spirit, we pray. Amen. And of course, mawawala ba na ipo-promote ni Cecil ang kanyang vlog. Sabay-sabay tayong support ang kanyang vlog. Halika. Ayan, please follow me sa Secheng Nicole. Ayan. Ilalagay natin. Ayan. Ulit, Secheng Nicole. Like and subscribe and comment. Ayan. Ikaw naman mag-ending. Maraming pasalamat ka naman sa pasalamat ka extra ka dito. Hindi na Imprened Canada, Jimmy Canada. Yeah. Ayun na nga. Maraming salamat sa nanonood nitong vlog namin. And again, thank you. Thank you. Happy birthday, Cecil. Thank you. At busog na naman kami. Mahapanset. Marami natutunan. And see you again on our next vlog. Thank you. Ito, yan, sige, naging. Thank you, guys.